Hello guys! So another day, another unboxing na naman tayo. So meron akong bagong device dito, itong MSI Klo 8 AI. Ito yung powered ng Intel. So nung nakaraan, meron ako nung Z2 Extreme and sinabi ko na yun ang pinakamalakas na handheld device sa ngayon. Tao rin ako, nagkakamali rin ako. Hindi pala yun ang pinakamalakas kasi ito guys, yung pinakamalakas sa lahat ngayon. Let's go! So yung box niya medyo para siyang faded. So MSI Klo 8, tapos 8 inches Full HD, tapos 120Hz. Tapos ang processor niya guys, Intel Core Ultra 7. Tapos meron siyang GPU na Intel Arc 140V GPU, 1TB na SSD. Ito guys yung isa sa kinaibahan doon sa color green na MSI Klo kasi ito ay meron siyang 32GB na RAM. So wireless lang, tapos Bluetooth combo, Windows 11. So mga basic na yan na mga specs. So Intel inside. So dito Klo 8, tapos dito MSI. So ito guys, mga handle na to, second generation na to lang labas ng MSI kasi dati meron na silang nilabas yung 7 inches na MSI Klo. So bumili nga ako nung dati guys, kaso nag-back out lang ako kasi nag-sale yun talaga eh. From 32,000 naging 25,000 na lang. So kinancel ko guys yung pagbili ko no, kahit na naka-sale yun. Kasi nga powered siya ng Intel. Mahilig talaga ako sa computer. Bata pa lang ako, 12 anyos pa lang ako, nasa harapan ako ng computer. So dati talaga guys, pag sinabing Intel, puro productivity. Then pag sinabi na AMD, pang gaming talaga yan. Kaya dati pag may computer shop ako, ang nilalagay ko dating processor is AMD. Tapos meron ako ng gaming system unit. Ang processor nun ay AMD Athlon, tapos in-upgrade ko siya sa Bulldozer, no? So mahilig talaga ako sa AMD. Ang isa kasi guys mahirap sa Intel ay mahal talaga siya. Pero dati guys talaga, pag sinabi mong processor, ang unang pumapasok sa isip natin is Intel. Para pag sinabi mong toothpaste, ang unang papasok sa isip mo is Colgate. So ganoon rin guys sa processor. Pero ngayon, halos pantay na sila o baka nga naungusan na ng AMD ang Intel kasi ang dami na talagang sales ng AMD. So ito guys, is powered siya ng Intel. So gawin natin ngayon guys, ay unbox na natin to. Ayan o, selyado yan o, tayo mag-open yan. Kasi guys, yan talaga yung binabayaran sa isang brand new na unit, no? Yung selyado siya, ikaw yung mag-unbox, ikaw yung magpupunit nun. Kasi pag hindi na yan selyado, boring na yon. Okay? Mas mura nga ang second hand, pero yung experience talaga guys na ikaw yung unang nagpunit ng tape na to, tapos ikaw yung nag-unbox, tapos ikaw yung kumuha ng unit, tapos inaamoy-amoy mo pa. Yun ang experience guys na talagang binabayaran talaga ng mahal. Okay? So gawin natin ngayon guys ay punitin na natin to. Sabi o. Once in a lifetime lang tong gagawin eh. Yon! So para rin siya guys yung Z2 Extreme. So meron siyang karton sa taas na pwede mo siyang i-transform to stand. So eco-friendly na packaging yan. So i-open lang natin siya. Yon! So ito na guys yung unit natin. So kunin ko lang siya. Then sa ilalim niya ay siyempre meron siyang charger na 65 watts. So tingnan ko ako kamukha. Yan, so ganun na ganun rin. Parehong-pareho rin yung accessories niya. Tapos syempre sa baba niya pa may mga paperworks. So ito na guys yung unit natin. So alisin ko rin yung screen protector niya. So guys, bawat gadget na i-unbox nyo, ang unang-una nyong gagawin, alam nyo kung ano, aamoy nyo yung vent. Parang ganito. Yung kasi mabango dyan eh. Yung labasan ng hangin o yung pasokan ng hangin. Ayun o, yung amoy na susunog na electronics. Yun yung pinakamasarap na amoy. Magkamukha lang talaga sila oh. So 8 inches yung kanyang screen. So dalawang analog guys sa joystick. Syempre ito D-pad, tapos ito yung mga button ulit. Yan, so select start. Ito guys yung center M na button. Ito yung quick settings na button. Syempre nandito sa harapan yung sticker LBRT, then LTRB. Syempre power button, LED indicator, micro SD slot. Tapos ito yung dalawang USB Type-C port. Yan, syempre yung isa pang charging, yung isa pwede mo lagyan na accessories. Tapos may nakalagay dito na label na Klo. Then ito yung earphone jack. Syempre plus minus para sa kanyang volume. Tapos syempre meron siyang malaking vent, M1, M2. Tapos ito yung logo ng dragon. Parang lanyard yata ito eh, no? Pero ba't mo sasabi sa leg mo, ang bigat nito? Yan, so sa gilid, wala. Dito sa kabilang gilid, wala rin. So nung nakaraan guys, natagalan yung setup talaga ng MSI Klo na color green, no? So ang gawin natin dito, i-cut ko muna tong video na to. Setup ko muna to. Pero i-on ko muna siya para sa inyo. Yun, lumabas na yung dragon. So i-setup ko muna to guys, then balikan ko kayo. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So ito na guys, sa setup na natin siya. Maganda dito guys, meron siyang fingerprint scanner dito sa power button, no? So ilagin ko lang. Yan, kasi nagte-testing na ako dito ng ibang game.
Yan, makikita nyo malinis pa siya. So guys, after ng unboxing, syempre first impression muna tayo, no? So unang-una kong napansin dito ay mabigat siya. Hindi siya kumukha guys ng MSI Claw na color green na parang ang gaan-gaan niya, no? So ito talagang heavy to eh. So check nga natin. So ito guys ay 779 grams. Okay? Then ito naman ay siguro mga 800 to. Oh man, 816 grams. So nung ni-research ko guys na bakit mas mabigat siya dun sa color green ay dahil raw guys sa battery nito. Kasi guys yung Z2 Extreme is 4 cell battery lang siya. Ito guys is 6 cell na battery. So in theory guys mas matagal itong malobat. And napatunayan ko rin yan guys nung tinitesting ko to. Mas matagal talaga itong malobat kaysa dun sa Z2 Extreme. So yung ibang comparison guys gagawa pa ako ng another video para dun. Para guys nga malaman nyo kung ano ba mas maganda, kung ito ba o yung Z2 Extreme na variant. So ngayon guys, syempre mag-game test muna tayo. So again, ang PC Game Pass guys ay pwede ka dito mag-download ng 400 plus na games ng legit legit to for only 59 pesos for the first 2 weeks. Then after nun ay 175 pesos monthly lang. Tapos mada-download mo na to itong Doom the Dark Ages and syempre itong Expedition 33. Yan, so di ba mga latest na game to. Tapos ang presyo nito kulang-kulang 3,000. Pero ito mada-download mo lang to for free mula pa guys nung first day nang nirelease to. So ito guys, testing natin to. Clear Obscure Expedition 33. No? So sa settings natin, so sa graphics natin, naka-high siya. Then scaling mode, naka-balance siya, no? So testingin natin to. So ang unang mapapansin mo rin dito pag naglaro ka, yung sound niya ang ganda. Buong-buo talaga yung boses niya. Okay? Ganda oh. Nice. Ayos to. 35, 36. Pwede mo pa tong gandahan pa eh. Yan sa settings. So sa graphics natin, gawin natin siyang ultra performance. Yan, so pag in ultra performance natin to guys, tapos naka high setting siya. I can't imagine what you're going through. 40, 41, 42. Yan, so ito guys, nakuha ko na yung pinakamagandang settings niya, no? So sa graphics siya guys, syempre naka medium, scaling type XeSS, tapos naka ultra performance, tapos yung kanyang screen resolution ay binabaan ko siya to 1680 by 1050. Okay, kasi yan, para makakuha tayo guys ng mga 40 frames, 41. Yan, so ito smooth na to. Okay, ang hirap talaga no, pagka maraming settings. Kalikot ka ng kalikot. Minsan nauubos na lang yung oras mo dyan eh, no? Para makuha mo lang yung pinakamagandang settings. Kaya minsan maganda maglaro sa PlayStation, sa Nintendo Switch kasi wala silang masyadong settings eh. Pag sa PC talaga, syempre depende yun sa kakayahan ng PC mo. And yun rin naman yung disadvantage ng Nintendo Switch. Kasi katulad ng NBA 2K26, pag nilaro mo yun doon, so 30 frames per second pa rin siya. Eh kaya naman ng Nintendo Switch for sure yung 60 FPS. Kaso nga lang, wala ngang ibang settings yun, kaya ganun yung nangyayari, no? Kung ano yung gameplay mo sa Nintendo Switch 1, ganun rin yung makukuha mo sa Nintendo Switch 2. Okay, yan. So ito yung gameplay natin again ng Clear Obscure. Yan, so okay naman. Then subukan natin guys ay ibang game. Halimbawa ito naman itong Doom the Dark Ages, no? So testingin lang natin. Okay, so settings muna tayo again. Then tingnan natin dito sa video. Yan, so 1920 by 1080p. Yan, so yun yung pinakasagad. 60 Hz. Tapos tingnan nga natin dito. So FSR ko guys, ultra performance natin. Then overall quality slider, no? So ilagay nga natin sa high. Okay, testingin natin guys yung high. Then yes natin, tapos simulan na natin. Okay. So ito ring Doom the Dark Ages, no? So nakuha ko lang rin to ng free doon sa PC Game Pass. Pag nag-subscribe ka doon again, no? 175 pesos monthly lang. So naka-high tayo guys, then ultra performance. So, ang nakukuha natin na frames dito ay 54. Okay, nice. Kasi sa Z2 Extreme to, dapat naka-low lang to eh. So, ito kayang-kaya niya, naka-high. Ayun. $55.
Yan, so nagda-drop siya. 40. Pero usually 55 frames siya eh. Ang dilim ng game na to. Oops. 46 frames. Yan, so ito, okay na to guys. 50 frames. Usually siya, 50 frames siya. So, naka-ultra performance siya, tapos naka-high siya. So guys, yan lang muna yung testing and syempre unboxing natin itong bagong-bago natin na MSI Claw AI. So kung may mga request kayo na games, so ito-testing natin dito, no, gamit natin yung secret app. So again, yung secret app, no, so nakaka-download tayo ng games sa Steam. So alam niyo na ibig sabihin pag sinabi kong secret app at nakaka-download ka sa Steam. So i-comment down below mo lang guys yung mga games na gusto mo matesting dito. And syempre, pagkukumpara natin to dun sa MSI Claw na Z2 Extreme. And marami pa tayong iti-testing dito guys, no? Dito sa pinakamalakas na gaming handheld sa ngayon. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre wag mo naman kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!